chapter 8, verse 26 to 27. Babasahin ko na po. Dito sa Tagalog ng Biblia na hawak ko, sabi dito, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit, ang Espiritu mismo ang namamagitan na may daing na hindi maipahayag. Ngunit, ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Now, bago natin lubusang talakayin ito, nais kong sabihin na ang aklat po ng Roma, napakahalagang aklat yan sa Biblia, no? At dito, sa aklat ng Roma, makikita natin ang napakahalaga at napakatatayog na katuruan ng Kristyanismo. Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 11, diyan mo makikita yung tinatawag na doctrinal section, no? And chapter 12, hanggang sa matapos ito, yung tinatawag na practical section, no? Pero alam niyo, dun sa buong book of Romans, ang Romans chapter 8, ang isa sa, masasabi natin, kumbaga sa sing-sing, no? Kumbaga sa sing-sing, yung pinakabato nandun sa Romans chapter 8. Sabagat dito, makikita natin kung paano ipinaliwanag ni Apostol Pablo yung buhay Kristiyano. Mula doon sa inalis niya yung condemnation sa atin, tayo na sa ilalim ng galit ng Diyos, at dahil kay Jesus, tinanggal niya yung condemnation sa atin, sa talatang 1, chapter 8, verse 1, di ba? Sabi, ngunit ngayon wala na sa kahutulan ang mga ayat Kristo Jesus. At pagkatapos na alisin ang kahutulan, alam niyo ba na ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa atin, tutulong sa atin sa mga mahalagang desisyon ng buhay natin, sa mga mahalagang ugali na dapat natin ipakita sa panahon ng kasalanan. Siya ay nagkukonvict sa atin. Sinasabi rin dito yung Espiritu Santo, gumagabay, nananahan sa atin. Kaya, anong punto dyan? Kaya nga minsan, kapag nakakagawa ka ng kasalanan, no? Kahit wala nakakakita, parang nakakonvict ka. Because the Holy Spirit dwells on you. Dwells in you. No? At yan ang buhay natin. Binigay niya tayo ng pagpapala. Ang Espiritu Santo, ang siyang kasama, kaagapay natin. Kaya pwede natin sabihin, itong buong Romans chapter 8, yung life in the Spirit, ang buhay natin sa pangunguna ng Espiritu Santo. At isa sa mga ministeryo ng Espiritu Santo sa atin, mga kapatid, ay tinutulungan na rin tayo manalangin. The Spirit prays for us. Help us sa usapin ng panalangin. Now, para maintindihan natin ito, dalawang bagay ang gusto kong, wala na pala ito, no? Ay, nako. Dalawang ganito na nasira. At ang sumira po, mga kapatid, alam niyo ba? Hindi dahil nahulog, kundi maliliit lang na langgam. Ano isipin niyo? Maliliit lang na langgam, kayang sirain ang sistema nito. At ano ibig sabihin? Maliliit lang na mga pagkakamali, kasalanan, pwedeng sumira ng ating buhay, ano? Application ka agad, ha? Kita mo yung illustration na yun, ano? Wala yan sa plano, ha? Okay. Una, let's see the analysis and then application, ano? Tingnan natin, unawain natin the passage analyzed and then the passage applied. First, dito makikita natin, unang-una, the promised help of the Spirit or the promised help of the Holy Spirit. Okay? Merong pangako ng tulong mula sa Espiritu Santo. Yan ang maliwanag sa mga talata, di ba? Verse 26. Kaya hindi naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. No? At, alam nyo, ang buhay Kristiyano ay buhay pakikibaka. Diba? May conflict laban sa sarili, may conflict laban sa mundo makasalanan, may conflict laban sa natitirang kasalanan dito sa puso natin, may conflict laban kay Satanas. Yan ang buhay natin. Kung gusto mo maging Kristiyano, napakaganda niyan. Sa napakalaking pagpapala na ikaw ay maging Kristiyano. Pero nais kong sabihin, pag Kristiyano ka na, haharap ka na sa isang pakikibaka na hindi mo dati nararanasan. Isang pakikibakang espiritual. Kailangan mo maging matapang, kailangan mo maging handa, kailangan mo maging matatag sa panahon ng tinatawag na conflict.
And this conflict is not scheduled. No? Itong conflict natin na ito, hindi kayang i-negotiate ito. Di ba yung mga conflict sa Mindanao o conflict natin sa mga MILF, di ba? Yung ibang mga sektor ng lipunan natin sa NPA o sa sino man, ang ginagawa ng ating pamahalaan, nakikipag-negotiate sila para matigil na itong labanan ito pagka hindi nagkaroon ng nagkasunduan, ayan, diretso na naman. No? Kung okay naman, yan. Okay, wala nang giyera, no? Pero itong conflict natin na spiritual, walang negosasyon dito na pwedeng mangyari para matigil ito. And no one can declare ceasefire. In fact, diba? Kasi, di ba, pag Christmas, walang nagde-declare ang both sides. O, ceasefire muna. Wala mo ng tulungan. Wala mo ng labanan. Yung conflict ng Kristiyano, walang ceasefire eh. Magpapatuloy ito habang nabubuhay tayo. Ang isang problema natin, napakahina natin. No? Hindi tayo talagang malakas. At wala tayong kapasidad na buhatin ang lahat ng mga responsibilidad na ito bilang mga tunay na sundalo ni Jesus. Kaya nga kailangan natin ng Espiritu Santo na tutulong sa atin sa panahon ng ating kahinaan. Naisipin niyo kanina yung mensahe na napakinggan natin sa pamamagitan ni Matt, di ba? Si Haring David. Isang tao malapit sa puso ng Diyos. Mahal niya ang Diyos. Sa buong panahon ng kanyang buhay, wala ng kanyang pagkabata, talagang gusto niya sumunod sa Panginoon. Mahal niya ang Panginoon. Kasi isang igla, isa na siyang adulterer, isa na siyang murderer. Isipin mo. Siguro, sa atin lahat dito, no? Kaya maaaring nakakagawa tayo ng kasalanan sa isip natin. Di ba? Na ako, wala pa ako napapatay na tao. At ayoko naman mangyari yan. No? Pero guys, kung sabihin, sa isip ko, ay notorious killer na ako. Marami na ako napatay sa aking isip. Hindi lang damo, ipis, tao. Diba? Ang sino mang mapukot, sabi ng Biblia sa iyong kapatid, ay katumbas ng pagpatay. No? Si Maring, hindi mo naiisip yan eh. Yung mga Maring iniisip, hindi ko kayang gawin. Maging gano'n, maging gano'n. Hindi. Pwede mangyari. Nangyari nga yun sa isang tao na malapit sa puso ng Diyos. Walang iba kundi si Haring David. Ikaw pa kaya? Mahina tayo eh. Kaya nga dito, kailangan ng Espiritu Santo na siya tutulong sa atin sa ating nakikipagbaka sa buhay na ito. No, hindi po kukunin ng Espiritu Santo yung load. The Spirit does not take the entire load, no? Para sabi, okay, relax na lang tayo. Para na si Holy Spirit to fight for us. No, no. Hindi tayo spectator. The Spirit help us to bear our responsibility as a Christian. So, merong promised help. Yan ang maliwanag sa talata, di ba? Pangalawa, meron ditong, tingnan natin, the particular instance of the help. Paano tayo, saan tayo tinutulungan ng Espiritu Santo? So, pansinin nyo yung gamit ng salita, verse 26. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Now, ang gamit ng translation dito actually plural eh. Sa ating mga kahinaan. Ano? Chinek ko yan sa commentary. Sa ating mga kahinaan. Dapat ganun. Ibig sabihin, hindi lang sa isang kahinaan mo na tinutulungan ng Espiritu Santo. Sa lahat halos ng kahinaan natin sa buhay, andiyan ang Espiritu Santo na pwede maging katulong natin. So dito ang argumento ni Pablo, mula sa general, all our weaknesses, the Holy Spirit will help us, and then naging specific siya, naging particular. Ano yun? Even in the weakness ng pananalangin. Diba? Tingnan niyo yung sumunod na salita. At ganyan din naman, ang Espiritu Santo ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi rin tayo marunong manalangin ng nararapat. So, ibig sabihin, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa lahat ng ating kahinaan, and particularly sa kahinaan natin sa pananalangin. So, isipin nyo yan mga kapatid. Napakahina talaga natin, di ba? It is an indication that we are so weak that even the means that God has provided for us to tap His power sometimes is not being used. Hindi natin nagagamit. Alam nyo, it is an accepted fact. Talaga naman tanggap na natin. We are weak, we are frailty, marupok tayo, di ba?
Hindi tayo laging matalas hindi matalas ang pag-iisip natin sa larangang espiritual. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon, nagbibigay siya ng assistance, merong means for us to get assistance from God. At alam niyo kung ano yun? Prayer! Prayer! Alam niyo, mahalaga yan eh. Yung prayer. Kung nag-pray ka, nakakatulong na malaki yan sa pagharap mo sa iba't ibang mga pakikibaka sa buhay. Pero kung yung means na yan, para matanggap mo yung assistance ng Panginoon, yung power ng Panginoon, yung prayer na yan, hindi natin nagagamit, sobrang hina na talaga natin. Di ba? Talaga napakahina na talaga natin. Walang kasing tinding kahinaan na pwedeng masumpungan sa isang Kristiyano, kundi ang kanyang pananalangin. Kaya mahina ka na. At ang paraan ng Panginoon para matanggap ko yung tulong niya sa pamamagitan ng panalangin ay hindi mo nagamit yung paraan na yun, sobrang hina mo na talaga. No? So, yan ang dapat natin tingnan. Dito sa talatang 26, sinabi ni Pablo, di ba? Paul talks of the weakness about prayer. That is, we do not know what we should pray or as we ought. Kasi meron doon tayo mga bagay na hindi natin alam kung ano yun. Paano natin hindi natin alam paano manalangin ng tama. Medyo mahirap itong phrase na ito. Mahirap ito. This is a difficult phrase. Mahirap intindihin. So, ano bang ibig sabihin ni Pablo rito nung kanyang sabihin na hindi tayo marunong manalangin ng nararapat? Ano ibig sabihin? Una-una, it does not mean that we don't know how to pray. Na hindi yan ang ibig sabihin ni Pablo, hindi tayo marunong mag-pray. Bakit? Isinaba pa nga niya yung sarili niya dito eh. Of course, may mga sitwasyon na wala tayong gana mag-pray, no? Pero, sabi ni Pablo rito, sinama niya yung sarili niya. Ngayon, tanong, hindi ba marunong mag-pray si Pablo? Ha? Hindi ba marunong mag-pray yung dakilang apostol na si Pablo? Hindi po pwede natin isipin na ito'y may kinalaman sa hindi tayo marunong manalangin. So, hindi yun ang ibig sabihin. Kasi, sinama ni Pablo yung sarili niya. Ano ibig sabihin? It means that there are times that we don't know what to pray. May mga panahon na hindi natin alam kung ano yung dapat nating ipanalangin. May mga sitwasyon, may mga okasyon, no? Lalo na sa mga difficult moments na hindi tayo tiyak kung ano yung dapat nating ipag-pray. Ano yung panalangin na aayon sa kalooban ng Diyos? Diba? Ano yung panalangin na aayon sa kalooban ng Diyos? Marami kayo naranasan. Halimbawa, nasa isang hospital ako at naroon ang isang kapatiran naghihingalo. No? Saan mo yata si Mrs. na pakita naman? Hindi pa yata. Hindi pa? Okay. Sabi yung, nakita ko yung isang kapatiran. Malapit sa puso ko yung tao niyo. No? Nakita ko siya nakahiga sa hospital, doon sa kanyang bed. At naghihingalo na siya. Hindi ko siya matingnan. Lumapit sa akin ng nanay. Pastor, ipag-pray natin yung anak ko. Ano sasabihin ko? Ano yung prayer na gagawin mo? Lord, ngayon din! Alisin mo paghihingalo. Diba? Lord, wag mo na siyang... Hindi ko alam. At totoo lang, natigilan ako. Ano ang dapat kong ipag-pray? Lalo na nakikinig sa akin yung nanay niya nandun. Kung sasabihin ko, Lord, kung kalooban niyo na maghalit naman sa akin. Parang gusto mo na yata mamatay yung anak ko, pastor. No? Hindi, hirapan talaga ako. Yung panahon na yun. No? 2 beses siya nangyari sa akin, mga kapatid, na mayroong naghihingalo. No? Ano siya naghihingalo? Yung malabot na yung dila, no? Gano'n, talagang parang mapapatid na hindi ko alam kung ano yung ipapanalangin. 2 beses nangyari sa akin. Si Pablo, ano may kanyang karanasan? Tingnan niyo sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1, verse 22 to 24. Filipos kapitulo 1, talatang 22 hanggang 24. Philippians chapter 1, verses 22 to
4. Yan. Sabi rito ni Pablo, ngunit, kung ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabuting pagpapagal para sa akin. No? Ngunit, hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama ko si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunman, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Ang ganda si Pablo. Hindi na sa struggle, no? Hindi daw niya alam na pipiliin niya. Kung umalis na siya rito, makasama niya na si Jesus, higit na mabuti, pero kung siya ay mananatili pa, makakabuti rin sa kaharian ng Diyos. Makakabuti rin sa mga mananampalataya na siya naglilingkod pa at marami pa siyang napaglilingkod ng mga tao. Sa kapusto, nag-i-struggle. Saan ba dapat ko ipag-pray? Lord, tuloy mo na ako. Lord, stay pa. Di ba? 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Alam niyo na yung kwento rito, pero saan pa rin natin? 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Ito ang sabi. Subalit, ano ba? 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Lalo na, dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo ito sana sa akin. Subalit, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa inyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki ng may galak sa akin kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna sapagkat kapag ako'y mahina, ako'y nagiging malakas. So dito, sinasabi ni Pablo, meron daw siyang tinik sa laman. At yung tinik sa laman na yun, hindi naman natin alam kung ano talaga yung tinik sa laman na yan, ano? O maaaring sakit ito, o maaaring problema ito na hindi natin alam. Di ba, pag may problema ka, no? May problema ka sa anak mo, may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa mga magulang mo, may problema ka sa pamilya, parang mayroong tinik eh. No? Parang, mayroong tinik na nakabalandra dito sa leeg. Naranasan niyo ba yung yung natinig kayo? Mayroong tinik dito sa yung kumain kayo ng isda, tapos may naliwan tinik, di ba? Naranasan niyo? Kasi kaya sabi mo, tapos walang nangyari, bawat lulok, di ba? Ang sakit, ano? Ang laking ginhawa pag natanggal yan, di ba? Ganun siguro yung nararamdaman ni Pablo. Nahihirapan siya. Kung ano man yun, hindi natin alam. Sa tingin niya, magiging mas powerful witness siya kung mawawala yung tinik na yun. Eh, totoo naman, di ba? Humanly speaking, pag may sakit ka, di ba? Tapos hindi mo magagawa yung mga dapat mong gawin, nakaka-prostrate talaga yan. No? Bakit? Sa tingin mo, humahat lang yun eh. Tapos sabi naman ng Panginoon, biyahan niya ako yung sapato. Paano nga ngayon? Pag-pray pa ba ako? Natanggalin, sabi, sa pamamagitan daw ng mga kahinaan ko, ang kalakasan naman ng Panginoon na nakikita ko. So marami bang ganyang sitwasyon? Si Moises, naranasan din yan. Wala na tayong time, Deuteronomy 3:23-26. So, in this situation, sa mga panahon daw na confused tayo, sa mga panahon daw na hindi natin alam ang gagawin natin, hindi natin alam kung anong dapat natin ipanalangin. Sa ganung sitwasyon, sabi, ang Espiritu ang nananalangin para sa atin ng merong pagdaing. Sa English, He intercedes us with unspoken groaning. Unspoken groaning. Now, dito nagtatalo-talo mga interpreter sa Bible. Ano bang ibig sabihin dito na yung Espiritu daw ay dumadaing, nag-groan? No? Pwede ba yun? So, marami po ang nagtatalo. Ito, pag nagbasa kayo ng mga commentaries, iba-iba yung paliwanag nila dito, no? Sabi ng isang commentary, sabi niya, hindi siguro ito tumutukoy sa Espiritu na nag-groan. Dapat ang nag-groan dito, ikaw.
Siguro, dahil nandiyan ang Holy Spirit sa'yo, nandiyan na ang Holy Spirit sa'yo, pero ikaw yung nag-groan. Kasi parang, it is impossible to think that the Spirit groans. Hirap isipin daw na yung Espiritu Santo dumadaing. No? So, ano yung ginagamit nila mga talata? Ano ba? Galatians 4:6. An appeal to Galatians 4:6. Sabi doon kasi, sabi niya ng apostol doon, na si Pablo, sabi doon, you are the sons, o tayo daw mga anak, and God sent forth the Spirit of His Son into our hearts. Okay? Binigay daw ng Espiritu Santo, binigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa ating mga puso. Crying, Abba Father. Now, yung Espiritu Santo, nanahan sa atin, at yun ang nag-uudyok sa atin, na dumaing at sabihin, Abba, Father, Abba, Ama. So, according to this interpretation, no, the Holy Spirit cannot groan. It is actually the saints groan, no, through the motivations of the Holy Spirit. Yun ang sabi nila. Now, paano natin sasagutin yan? Maliwanag dito sa text eh. Romans 8:26 sabi, the Spirit Himself groans. O the Spirit Himself prays. Diba? Ang Espiritu Santo mismo. Balikan natin yung talata, verse 26. No? At din ang Espiritu ay tumutulong sa atin kaya sapagat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo, yun ang sinabi, ang namamagitan na may daing na hindi may pahayag. So, ang punto, hindi talaga tayo kundi yung Espiritu daw No, isa pa, ginagamit nila dito yung theological reasoning. Sabi, according to their interpretation, it is unworthy and unfit to ascribe to this attitude of groaning to any person of the Trinity. Na para bang blasphemy na sabihin natin yung any person of the Trinity, the Father, the Holy Spirit, and the Son, groans. Parang blasphemy yan, ano? Kasi when we talk about God, pag pinag-usapan natin ng Diyos, anong pinag-usapan natin? Mga bagay na matatayo, mga bagay na dakila, di ba? Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay dakila, may hawak ng sanglibutang ito, siya ang may hawak ng isang sinuko. Tapos sasabihin natin ngayon, groaning, di ba? Dumadaing, parang theologically incorrect yan. Now, dapat kasi, mga kapatid, talagang mahirap intindihan, pero ano bang posisyon natin sa larangan ng teolohiya, grounded lagi yan sa tinatawag sa English na exegetical accuracy. Ibig sabihin, dapat magpapatunayan yan sa Biblia. Dito, pansinin natin yung gamit ng groaning. Halimbawa, yung discussion ng groaning nagsimula sa verse 22 Yan sa verse 22. Sapagkat nalalaman natin na ang buong sanglilikha sama-samang dumaraing. Sanglilikha, creation, dumaraing. Naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Pagdating sa verse 23 naman, at hindi lamang sanglilikha, kundi pati naman tayo. Tayo naman, mga Christian, mga saints. Meron tayong unang bunga ng Espiritu na tayo may dumaraing din sa ating mga sarili. Sa magdisidhing pagsihintay sa pagpupok sa pagtubos ng ating katawan. No? Ano ba? Pagdating sa verse 26, ang Espiritu Santo ay dumaraing. So dito makikita natin, talagang maliwanag Iba yung pagdaing ng creation, dumaraing din tayo, at dumaraing din ang Espiritu Santo para sa atin. Yan ang maliwanag, di ba? So dito makikita natin na mayroong dalawa tayong intercessor, meron dalawang tagapanalangin tayo, mga kapatid. Napakalaking blessing na meron tayo. Alam niyo ba, si Kristo ang unang nananalangin sa atin at ang Espiritu Santo. Yan sa verse 34. Dito rin sa Romans chapter 8, verse 34. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo. Siya muling binuhay mula sa mga patay. Siya rin ang nasa kanan ng Diyos, na siya rin namamagitan para sa atin. So doon sa court of heaven, may namamagitan at nagpipray sa atin. Sino yun? Si Jesus Christ. Dito naman, dito sa mundo, ang Espiritu Santo naman, ang nananalangin sa atin, nang may pagdaing dito sa mundo. So, yun ang maliwanag. Yan ang nakalagay sa Biblia. Mysterious yan. Pero yan ang sinasabi ng Bible. So, mahirap bigyan ng eksaktong
kahulugan, mga katagang ito. Gayunman, isang katotohanan na ang banal na Espiritu ng Diyos na nanalangin, lumuluhog, no? Nang may pagdaing para sa atin. Upang ang malalalim na pangangailangan ng ating puso na minsan hindi natin nakikita, hindi natin nakikilala, mailapit din sa Ama. Alam mo, may mga pangangailangan tayo na minsan hindi natin nakikita, hindi natin nauunawahan. Kasi minsan mababaw ang tingin natin, kailangan ko pera, ang kailangan ko kagalingan, ang kailangan ko bahay, ang kailangan ko trabaho. Totoo yan, kailangan yan. Pero minsan mayroon pa tayong mas malalalim na kailangan na hindi natin nakikita. At ang Espiritu Santo ang siyang lumuluhog sa Ama para sa atin. No? Ang panalangin ito ay maihahalin tulad lamang sa panalangin ng isang ina na nakaluhod sa higaan ng kanyang anak na may sakit. Di ba? At ipinapanalangin ang pangangailangan ng kanyang anak na may sakit na yung anak na may sakit hindi makapanalangin sa kanyang sarili, hindi makapagbigkas ng panalangin dahil sa kanyang kahinaan. Pero narito ang kanyang ina na nanalangin para sa kanya. Ganyan ang ginagawa ng Espiritu Santo. Napakalaking pagpapala. Ano? Hindi lang natin alam, may ganun nangyayari sa mga tunay na Kristiyan. Dahil dito, sa ikatlong bahagi, meron tayong tinatawag na yung effectiveness of the help. Mabisa ng tulong na ito. Bakit? Tingnan niyo yung verse 27 ng Romans chapter 8. Sabi rito, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Sino yun? Siya, ang Diyos na sumisiyasat. Ito ay tumutukoy sa Diyos Ama. No? Sinisiyasat daw niya ang mga puso. No? Alam nyo, may mga panahon na yung panalangin natin ay maganda yung pagkakasalita, maganda yung pagkakahanay ng pangungusap, di ba? May mga ganyan, di ba? Ang tanggap ako ng panalangin. Very, uttered soundly and intelligibly. Pero hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Nasisiyasat ng Diyos yung puso natin eh. Na tayo na nanalangin, marumi naman yung puso natin. Ang galing mo lang magsalita, no? Ang galing na lumalabas. Galing pa rin na. Sabi si brother, si sister, pag nag-pray, sarap. Pero hindi tinatanggap ng Ama. Bakit? Alam ng Diyos na yun, nananalangin na yun. May ginagawang mali, may kasalanan sa kanyang puso. Sabi ng Bible, the Lord searches every heart and understand every motive of the mind. Yan yung makikita natin sa halos lahat ng bagay ng Biblia. First Chronicles chapter 28 verse 9, sinabi yan. But, ito, the Holy Spirit prays according to the will of God. Alam niyo, ito pinakamaganda eh. Kasi minsan, nagpipray tayo, kasi hindi natin alam, yung pinagpipray ba natin, kalooban ba ng Diyos yun? Di ba? Hindi natin alam kung kalooban ng Diyos yung pinagpipray natin. Pero yung Holy Spirit kasi, alam niya yung nasa isip ng Ama. Tayo hindi natin alam eh. Alam niya yung nasa isip ng Ama, kaya sa tuwing nananalangin siya para sa atin, laging tama yun. Laging in harmony to the will of the Father. And therefore, that prayer, that help, yung tulong na yan, is effective. Mabisa talaga. Okay, punta tayo sa pangulibagi. Application ng ating pag-aaral. First of all, prayer is vital in Christian life. Tandaan natin yan. Ang panalangin ay napakahalaga sa buhay Christian. Ito yung ating hininga ng pananampalataya. Dito natin sinasabi ang ating mga hinaing sa Diyos. Sa panahon ng kahinaan, sa panahon ng kalituhan, no? Hindi inaalis ng Diyos ang panalangin sa atin. Ay, hindi na ako pray, nalilito na ako. Hindi inaalis ng Diyos ang panalangin, kundi ang Espiritu Santo ay tumutulong sa atin para tayo makapanalangin. Napakaganda niya, di ba? So, mahalaga ang prayer. No? Mahalaga na tayo manalangin. Ang tanong mo, nananalangin ka ba? No? May panahon ka na sa maraming bagay. May panahon ka manood ng TV, may panahon ka na subaybay yung telenovela, no? At kung ano mang bagay. Do you give time? Do you give time praying to God? Meron ka bang panahon na manalangin sa Diyos? Mahalaga yan. Very vital yan sa buhay Kristiyano. No? Yan ang ating hininga
ng pananampalataya. Pangalawa, the promised help does not take away our responsibility to work for our own growth. Ang pangako ng tulong ng Espiritu Santo ay hindi nag-aalis ng ating responsibilidad para hindi tayo magtrabaho para sa ating sariling paglago. Kasi hindi natin pwede say, anyway, the Spirit prays for us. And I think it is better to rely and to relax. Hindi mali yan, ano? Mga kapatid. Let the Holy Spirit do it for me. Kahanga lang yan. Pag ganyan na sinabi natin. Sabi ng isang theologian, si B.B. Warfield, sabi niya, the reason why many get tired in the service of God is because they do nothing. They let God to be active while they remain to be passive. They let God to be active while they remain to be passive. And therefore, they get tired in the service of God. Ay mga kapatid, meron tayong responsibility para sa ating pagkakas. Dapat tayo manalangin, bulay-bulay ang salita ng Diyos, dumalo sa mga pagkakatipon tulad nito, gampanan ang ating tungkulin ng pakikipaglaban sa kasalanan, at marami pang ibang bagay na pwede natin gawin para tayo. No? So, alam niyo po, itong text na ito, gusto kong sabihin sa inyo, ito ay tumutukoy sa isang masipag, matapat, at aktibong Kristiyano sa kabanalan na minsan ay hindi niya alam kung ano dapat niyang gawin. Kahit anong sipag mo, kahit anong tiyaga mo, kahit anong katapatan mo, may mga panahon confused ka pa rin. You have to admit that. At iyang talatan niya para sa liyan. O ikaw yun. Para sa liyan. And last but not the least, God's perfect will can still be accomplished even in times of weakness because merong promise na tayo ay tutulungan niya. Hindi tayo matatakot na hindi ko yata alam ang dapat ko ipag-pray. Siguro, baka hindi ko malalaman ang kalooban ng Diyos. Hindi mo dapat ikatakot yan. Sa panahon na nalilito ka, hindi mo alam kung anong dapat mong gawin, hindi mo alam anong dapat mong ipanalangin. Andiyan ang Espiritu Santo na nanalangin, tumutulong sa iyo, ang alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya minsan, yung pinag-pray ka, iba yung dumating. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Yung pinag-pray ka na ganito, iba yung nangyari. Kasi yun ang perfect will ng Panginoon para sa iyo. Hindi yung nararamdaman mo lang. Parang akala mo lang yun ang tama. Yun ang tulong ng Espiritu Santo. Kaya masarap, alam mo sa totoo lang, kahanga-hanga, napakadakila ng gawa ng Espiritu Santo sa buhay natin. At kung Kristiyano ka, napakalaki ng pamor na dumating sa iyo. No? Kasi minsan, nagpipray tayo, ito ang nakikita natin tama, kaya nagpipray tayo. Pero iba yung dumating, iba nangyari. Ano ibig sabihin? Kasi yung gusto ng Panginoon, ang siyang sakdal, hindi yung gusto mo, hindi yung nakikita mo, hindi yung nararamdaman mo. Pero hindi ibig sabihin, tingnan mo na ito, lagi nilang pag pinagpipray ko, laging baliktad ang nangyayari. Pag-pray ka pa rin, trabaho natin yan. At huwag ka mag-alala. Kung minsan, yung pinapanalangin mo, minsan baliktad yung dumarating. Dahil, ibig sabihin, kalooban ng Panginoon sa isang tunay na Kristiyanong tapat, o isang Kristiyanong masipag, isang Kristiyanong gusto niyang lumago, matutupad lagi yan. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong na magawa niya ang kalooban. Kahanga-hanga, mga kapatid, ang buhay natin bilang Kristiyan. Sino tayo para pagkukulan ng ganitong biyaya? Wala tayong dahilan para maging tamad. Wala tayong dahilan para hindi maglingkod sa Diyos. Wala tayong dahilan para hindi gampanan ang kanyang kalooban para sa atin. Yan ang dahilan kung bakit si Pablo inubos niya ang kanyang lakas, ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Nakita niya kung kaano kalaki ang pagpapalang espiritual ng kanyang buhay. Sana may courage tayo, mga kapatid. Kung hindi ka pa Kristiyano, ito ang gusto kong sabihin sa iyo. Kung wala ka pa kay Kristo, meron akong kinakausap dito na hindi pa siya mananampalataya. Ito ang isang bagay na dapat mong tandaan. Wala sa iyo ang Espiritu Santo. Wala sa iyo ang Espiritu Santo. Sigurado sa lahat ng magagagawin mo magkakamali, sa lahat ng gagawin mo bibigis ka. Dahil wala sa iyo ang Espiritu Santo. Nagagabay sa iyo, tutulong sa iyo, magbibigay ng conviction sa iyo, magbibigay ng talino sa iyo sa lahat ng mga mahalagang desisyon mo sa buhay. Kailangan mong maligtas.
kailangan mong maging Kristiyano. At walang ibang paraan kundi sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa mga makasalanan tulad. Lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Kung gagawin mo yan, patatawarin ka niya, ililigtas ka niya, ibibigay niya sa iyo ang pagpapalang espiritual, ibibigay niya sa iyo ang kaligtasan, at kasama rito, kalapit dito, ibibigay niya sa iyo ang Espiritu Santo. At tutulong sa iyo sa lahat ng mga bagay ng pakikibaka mo rito sa buhay, kahit sa panahon ng kalituhan mo sa usapin ng panalangin. Tutulungan ka. Yan ang pagpapala sa amin. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. At salamat sa inyong pakikinig. At